Salamat po sa pagpaunlak po sa amin. At ang gawain ito ay pangalawa na itong ganitong klaseng gawain na naikandak po namin. Dahil yung una po ay sa Bulusan. At purihin ng Panginoon dahil maganda naman po ang naging result. At tuloy-tuloy po tayo ngayon. At natutuwa po ako, kasama ko si Pastor Mon. Naka-fellowship natin siya ngayong araw. At may attorney na anak si Pastor. Yung anak niya na nasa Bible School noon dati, si Nathan David. Follower ako kay ito sa vlog niya. Kaya lang talagang mayado na sa tuwan mutang niyan. Ito nito kay Lord, sa piling ni Lord. Tsaka yung kapatid ni Pastor, kalaro namin sa basketball doon sa Santo Domingo sa Albay. Naglalaro kami doon ng basketball. Namit namin siya, napunta kami doon sa lugar ng Buhatan. Doon sa papunta sa Misibis Bay, yung papasok doon, ang laki pala ng kalsada. Sabi ko, bakit ang laki-laki ng kalsada dito sa Coastal? Kasya yung, siguro ko kahit mga 4 na bus. Pag tatabihin mo, kasyang-kasya. Ang laki, sabi ko, grabe. So, ngayon pa man ay, nagagalak din po ako na narito po tayo ngayon. So, bago po ako magsimula sa aking mensahe ngayong araw na ito, sa mensahe po ng Panginoon, ay naanyahan ko po ang bawat isa na magsipagtayo. At tayo po ay manalangin sa Panginoon. Let's bow our head and let's pray. Precious Lord, our Heavenly Father, thank you so much for this opportunity. Thank you for this wonderful fellowship na sa ganitong gawain, Panginoon, ay niloob mo na kami po ay magkasama, magkaroon ng fellowship at purihin at dakilain ang iyong pangalan. Na sa pagkakataong ito kami ay nagkakaisa sa Espiritu at ang layunin ay walang iba kundi patuloy na manangan sa iyong mga salita, patuloy na pag-aralan ang iyong mga salita, patuloy na maging malalim sa pagkakilala sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang dalangin po namin, O Diyos, na pangunahan kami ng iyong pong banal na Espiritu habang amin pong binabaybay ang pagkakataon na ito na kami po ay makikinig at matututo. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang siyang mapapurihan at maluwalhati. Sa iyo ang kadakilaan mula noon at hanggang magpakailanman. Ito pong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Yan, makakaupo na po ang bawat isa sa atin. So ako po yung pangalawang speaker ngayong araw na to at minention po ni Pastor Jordan yung message ko ngayong araw na ang pamagat nga po ay ang salita ng Diyos. Kung bakit po yun ang pamagat natin sapagkat gusto ko po na sa mga pagkakataon na ito ay mag-focus po tayo sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang minsan kahit alam natin o hindi lang minsan o madalas kahit alam natin na ang salita ng Diyos ay sobrang napakahalaga sa buhay natin, pero bakit kaya, mga kapatid, aminin man natin at sa hindi, kokonti yung oras na ginugugol natin sa salita ng Diyos. Yan ang realidad. At mas kadalasan pa nga ay mas mahilig ang tao sa instant. Instant na lang. Hindi na talagang pinag-aaralan at binabayo at sinusuy-suy ang salita ng Diyos. Kaya nga sa umagang ito ay doon lang po tayo magpo-focus. Na ang salita ng Diyos o ang scripture, ito po ay buhay, makapangyarihan at nagbabago po talaga ng puso. At hindi lang yon, ang salita ng Diyos, yan po ang pundasyon ng atin pong pananampalataya. Amen po ba? Yan po ang pundasyon kung bakit po tayo may church. Dahil sa salita ng Diyos, doon po natin makikita, doon po natin malalaman, doon po natin makikilala kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 4 verse 12. Hebrew chapter 4. Kung may mga dala po kayong mga Bible, ay buksan po ninyo.
Madalas po talaga pag ako po ay naiimbitahan mag-speak, hindi ako nagdadala ng Bible. Kasi po, yung ginagamit kong Bible ay yung kung ano po yung nandoon sa church na pupuntahan ko. Para masabi nyo na yung aking ginagamit na Biblia ay yung ginagamit din ninyo. At para mabuksan din, kasi baka hindi ito nabubuksan. Biro lang. Yata para mabuksan din. Kasi baka hindi nabubuksan ito, ano? Kahit nandito na sa church. So, biro lang po yon. Sabi dito sa verse 12. Chapter 4, verse 12 sa Book of Hebrews. Ito po ang sabi mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. So isa lamang po ito na mga talata na kung saan ay nagpapatunay po tungkol sa kung gaano po kamakapangyarihan at buhay ang salita ng Diyos. Sa kapanahunan noon hanggang ngayon, at magpakailanman ang salita ng Diyos po ay mananatili. Sabi nga sa Bible, ang damo sa parang, maaring luntian ngayon, ang mga bulaklak ay magaganda, pero sila ay nabubulok, nalalanta. Diba? Ang lakas ng tao, maaring ngayon malakas, pero darating ang panahon na manghihina. Mawawala ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos ay mananatili pong buhay magpakailanman. Ito kasi yung madalas na nakakaligtaan ng mga Kristiyano ngayong kapanahunan dahil siguro sa na-overwhelmed na ng mga kung ano-anong mga bagay na meron ang sanlibutan. Kaya yung iba ay natutuon yung focus nila sa mga bagay na nasa sanlibutan. At minsan nawawala ng puwang yung salita ng Diyos. Kaya yung emphasis natin ngayong araw na to ay back to the Bible tayo. Ibig sabihin, di ba? Back to the Bible tayo. Doon tayo sa scripture. Doon tayo sa scripture. Dahil mga kapatid, kung tatanungin po ang bawat isa sa atin, kahit ngayon mismong araw, ilang oras kaya ang ginugugol natin sa cellphone everyday? Ilang oras kaya ang ginugugol natin sa Facebook, TikTok, o panonood ng kung ano-ano? Ang Reels, ang Reels talagang pagka nag-imod ka sa Reels, tuloy-tuloy yun. Kasi syempre, pagka ang kinita mo dyan, yung gusto hunon mo na classes and video, pag sunod mong scroll, amo uli ang masunod. Talagang yan, di ba? Sunod-sunod yan. Kaya mauho ka talaga, imbis na malaba ka, di ka na makalaba. Ang laba mo, pang alas 11 ng gabi. Kaya naho ka na singka ka, scroll mo. Ngayon, ang tanong nga doon ay ilang oras ang ginugugol sa mga bagay na yan? Pero ilang minuto naman kaya ang ginugugol sa salita ng Diyos? Badi nga ni maski segundo wara sa sayo kaadlaw. Tapos masabi ka, ako ay Kristiyano. Ako ay isang Kristiyano. Ako ay believer of Christ. Diba? Pero ang salita sa Diyos, ambot, kung matiano man. So, ilang minuto kaya yung ginugugol? Dapat nga hindi minuto eh. Ano? Kaya lang talagang ambot kung nakairugsunian ang Christianity. Kaya kung bumalik ang Panginoon, talagang mangingisog talaga. Kaya nagpararano ka mo, magsabi ka mo mga Kristiyano ka mo, na ano man kay, di ba? Grabe ang mas daghan ang natupag ninyo na oras sa mga bagay na pansanlibutan, lalo na sa mga kabataan. Sa mga gurang na, di ba? Sa mga gurang na, kahit pa paano, ang mga gurang ay nakakabuklad pa man siguro sa Biblia. Ay diri pa man sira, ang mga matatanda na kasi ngayon, hindi, yung dati kasi, hindi sila namulat doon sa makabagong henerasyon ngayon, ha? Kasi yung henerasyon ngayon, grabe ang kabisihan. Tama? At, alam nyo, minsan, napapaisip din tayo, na minsan nga si Lord, gumagawa rin ng paraan. Kahit yung technology,
ginagamit nilang Panginoon yan para sana magkaroon ng napakamadaling access sa kanyang salita. Pero ganun lang nga ang ginawa ng Panginoon, ang mga Kristiyano, hindi pa rin ina-access. Kasi mas ina-access pa rin kung alin yung mga worldly. Yung pa rin yung hinahabol. Kaya yung Bible app sa cellphone, body, pag chinek yun, body, 0 minute. Dati ang pinakataason, ang pinaka-most used app. Body kundi rin nga ni Facebook, TikTok, kung ano doon ang pinaka-used app. No, guilty ka mo? Puruli na kita. Guilty tayo lahat. Di ba? Badi, bato niyo ako din eh. Sa cellphone niyo. Ayaw kay makulog. Ibulsa ko yun. Pag binato niyo sa ako, sa lohong ko tulos yun. Biro lang po. Minsan, mas kilala pa natin yung trending kaysa sa katotohanan. Yan ang masaklap. Tama? Kaya nga yung person of Christ, di nato masyado alam. Di nato masyado kilala. Yung omniscient, omnipotent, omnipresent, yung pagiging Messiah ni Christ, yung pangalan ni Jesus, yung blood of Christ, minsan nga pati yung blood of Christ kung saan-saan lang ginagamit eh. Yung blood ni Christ, napaka-precious niyan. Kasi tinubos niyan tayo. Yung blood ni Christ, tinubos tayo sa krus. Matindi yun. Pero niyan na panahon, kung saan-saan lang igagamit. Kung saan-saan lang ginagamit. Ang prayer, Panginoon, i-covered mo ng iyong dugo ang sasakyan na ito. Ang sasakyan, ipapakovered mo sa dugo ni Christ. Ang dugo ni Christ napaka-precious. Ipapang-cover mo lang sa kotse. Ano yun? Pang-cover mo sa motor. Hindi. Dapat maintindihan natin na ang blood of Christ ay yan ang dumanak na dugo sa cross para i-redeem ang kaluluwa mo. I-redeem kita. Ganun siya ka-precious. Diri siya yato na basta mo lang kundi indiin mo lang ibubutang. Amen po ba? Minsan di nato naiintindihan kung ano na mga insasarabihak nato. Di nato naiintindihan kung ano ibig sabihin. So, kaya minsan, di ba? Kasi ako, guilty ako. Kaya sugod man ako sa una. Di ba? Kasi sa blood of Christ, yan to ang righteousness ni God. Yan to ang righteousness ni Lord. Sa blood of Christ. Yung righteousness ibinalot sa atin. Kaya nga kung ikaw ay isang believer, ang tingin sa'yo ng Diyos ay banal ka, not because of your holiness, kasi wala naman tayong holiness. Ang kabanalan ni Kristo ang nandoon. Ang nakikita ng Diyos ay ang imputed righteousness because of Christ. Kaya ganun ka-precious ang dugo ng ating Panginoon. Isa lang yun, isang sample lang yun na minsan dahil sa katitiktok at kung ano-anong mga pinagagagawa sa buhay, hindi natin tuloy makilala yung katotohanan. Mas nakikilala pa yung trending na kung ano-anong trending sa social media kaysa sa katotohanan. Minsan mas pinapakinggan pa natin yung opinion ng tao kaysa tinig ng salita ng Diyos. Mas pinapakinggan pa po natin yun. Kaya ang resulta, nalilito tayo. Nanghihina tayo, nalalayo tayo sa Diyos. Yun ang nagiging resulta. Ang kasaklapan ngayong panahon na ito, habang tumatagal, mas lalong nilalayo ng mundo ang mga tao sa kanyang mga salita. Ang salita po ng Diyos, ito po ay buhay, ito po ay makapangyarihan, at ito po ay pang walang hanggan, walang katapusan. Hindi po ito nag-i-expired. Mananatili po ito na salita ng Diyos. Isipin mo na lang, na ang salita ng Diyos ay mananatili, walang hanggan. Alam niyo, yung pinaka the best na maging pamantayan sana ng lahat ng standard ng morality sa mundong ito ay ang salita ng Diyos eh. Yun naman talaga dapat eh. Yung basis ng standard ng morality. Alam niyo, yung mga konstitusyon natin, yung mga batas natin, dito sana yan eh. Di ba? Dito sana yan sa salita ng Diyos nakaangkla. Di ba? Yung Amerika noon, time ni George Washington, dito sila.
yung kanilang pagbuo ng kanilang konstitusyon, baling dito sa salita ng Diyos. Kaya nung panahon na yon, talagang umangat talaga yung Amerika, talagang pinagpala sila. Dahil yung mga prinsipyo nila ay galing sa scripture. Diba? Pero sa panahon ngayon, ang dami ng mga nangyayaring hindi maganda. Sa Canada, ban na ang Bible. Hindi mo lang pwedeng gamitin ang Bible na ipopost mo sa social media para lang manindigan ka sa isang truth o magsabi ka sa isang truth. Pag yun ay nabangga yung kanilang culture, magiging hate speech yun, huhulihin ka. Huhulihin ka. Pasalamat nga tayo dito sa Pilipinas, hindi ganun, hindi pa tayo pinagbabawalan. Sa China nga, underground. Ayan po, missionary po natin kasama, si Pastor, Kuya Boji, ano po yan? Missionary po yan. Diba? May mga lugar sa China na talagang underground ang service. Di ka pwedeng maglantad. Dahil matindi intense ang persecution. Diba? Dito sa Pilipinas, malaya. Sa mga churches natin, may mga Bible. Pero hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na mag-aral. Bakit kaya? Ano ba ang kulang? Isang paalala para mas lalo pa natin itong mahalin, mga kapatid. Ang Biblia po ay buhay at hindi po siya patay na aklat. Ang Biblia po, hindi po siya isang history book lamang. Hindi po siya history book. Hindi lang ito collection ng mga kwento. Ito po ay buhay. Kapag binasa po natin ito, mga kapatid, nangungusap po sa atin ang Diyos. Pag binasa po natin ang Bible, nangungusap sa atin ang Diyos. Pag binasa po natin ang Bible. Kapag tinamaan po yung puso mo, ibig sabihin yan, kinukunbi ka ng Panginoon. Pag mayroong dating sa puso mo. May mga tao po na kahit paulit-ulit na basahin ang Biblia, parang walang nangyayari. Bakit kaya? Bakit kaya walang nangyayari? Kahit paulit, Pastor, nag-try man good ako son. May panganay ako sa schedule na ganito, ganyan. Sinunod ko ito na nasa pamphlet na inatagsa ako na isang taong pagbabasa ng Biblia na ma-accomplish ko yung buong Bible sa sulod ng 2 taon o 1 taon. Pero bakit kaya, kahit na paulit-ulit na binabasa, ay parang walang nangyayari? Bakit? Hindi po dahil sa patay ang Biblia, kundi minsan ang nagiging rason, yung puso natin sarado. Yung puso ay sarado. Bukas lang sa boyfriend at girlfriend. Yun ang nangyayari. Sarado yung puso. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, buhay ba ang Biblia sa buhay ko? Buhay ba ang Biblia sa akin? O ginagawa ko lang itong parang routine lang kasi sinabi ni pastor, may schedule sa church na inset. Kaya, yun lang tayo. Sa kung ano lang yung, kung parang routine lang siya. Parang hindi talaga yung buong pagkatao or persona mo na talagang nananabi ka sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang Biblia po ay makapangyarihan yan. Yan po ay tumatagos sa puso po natin. Mas matalas pa nga, sabi doon, mas matalas pa kaysa 2 talim na tabak. Ang Biblia po, hindi lang po siya nagtuturo, kundi ito po ay tumatagos at binubunyag nito yung kasalanan natin. Ibinubunyag ng salita ng Diyos at nilalantad nito yung tunay mong motibo. Ipinapakita rin ito, mga kapatid, kung sino talaga tayo. Salita ng Diyos. Makikilala natin yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na hindi lang po tayo uma-attend sa ganitong gawain para lang mag-worship, para lang sumba. Ang tanong, paano, di ba? Ang tanong, paano ka mag-worship? Or ang tanong is, bakit kailangan mong mag-worship? Saan mo matututunan yan? Dito yung salita ng Diyos. Hindi mo sasabihin, kailangan ko mag-worship, kaya nakigaya man lang ako. Kaya nag-worship si Rama, mainan si Pai, di mag-worship naman ako. Basta kayo nagkanta si Rama, kanta na rin ako. Basta kayo nagsimba si Radito, masimba man ako. Nandito po sa salita ng Diyos ang pundasyon. Kung bakit po natin ginagawa ang mga bagay na yon. Malalaman natin. Di ba? Sabi nga, pag Sunday service, dapat celebration. Di ba? So bakit ano yung sineselebrate natin every Sunday? Kung bakit tayo nag-worship? Hindi lang para makita na tayo magaling tumugtog ng instrument, hindi lang para magkaroon tayo ng perfect attendance sa church,
Hindi lang para makita natin yung mga kapatiran, kundi nandito tayo sa church, nagkakaroon ng Sunday service, o kahit anong araw nagkakaroon ng service, sineselebrate po natin yung araw na tayo po ay tinubos ng Panginoon. Yung kanya pong muling pagkabuhay, sineselebrate po natin yan. Diba? Sabi ng mga Sabadista, bakit nag-worship kayong Sunday? Hindi kayo dapat mag-worship ng Sunday, dapat mag-worship kayo Saturday kasi yun ang Sabat. Sabi ng Sabadista. Pasensya na, nag-mention kita. Pero yun ang katotohanan kasi may mga friends akong Sabadista eh. Hindi nga nakasagot nung sinabi kong, pag sinabing, sabi ko, bakit Saturday kayo nag-worship? Sabi niya, kasi yun ang rest day. Sabat. Ay, ang ibig sabihin ng Sabat sa Biblia, rest. Tama. Sabi niya, rest. Alam mo ba, ng mga Israelita, nung kapanahonan nila, pag sinabing Sabat, rest day. Rest! Walang labasan ng bahay. Rest day, walang worship. Kasi nga, rest eh. Araw ng pamamahinga, bakit ka nag-worship ng Saturday? Hindi siya nakasagot. Kami, kung bakit nag-worship kami ng Sunday, kasi kinocommemorate namin yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya nagsa-celebrate kami. Diba? So, yung mga ganong simpleng bagay, na, hindi mo napakasimple lang. Pero yun ay katotohanan. Amen? Kaya nga po, ang salita ng Diyos, ibinubunyag talaga nito. Yung mali at sinasabi nito yung tama. Ibinubunyag yung kasalanan, lilalantad nito ang tunay na motibo ng tao at pinapakita nito kung sino po talaga tayo. Diba? Katulad ng nung X-ray, hindi mo nakikita yung loob mo, di ba? Pero kapag tinamaan ka ng, di ba, pag in-X-ray ka na, makikita mo na yung laman ng tiyan mo, yung mga ribs mo, makikita mo na, di ba? Ganyan po yung salita ng Diyos. Hindi mo nakikita yung sa loob mo, pero kapag tinamaan ka ng salita ng Diyos, biglang magiging malinaw ang lahat sa'yo. Ganun po ang pag-work ng salita ng Diyos. Kung minsan nasasaktan tayo sa mga preaching, mabuti yon. Kung tinatamaan tayo, mabuti yon. Kaysa dun sa hindi ka tinatamaan, yung parang yung kasalanan para sa'yo is, okay lang naman yan. Di ba? May maraming ganun eh. Na tuloy-tuloy pa rin sa kasalanan. Sabi ng Biblia, pinalaya na tayo ng Panginoon. Hindi na tayo alipin ng ng laman. Di ba? Sabi sa Book of Romans, hindi na tayo alipin ng laman. Tayo ay pinalaya na. Kaya dapat mamuhay tayo ng katulad ng isang, talagang yung mamuhay kayo ng pamumuhay ng isang taong pinalaya. Di ba? Mamuhay ng mayroong kabanalan. Kasi kung nasasaktan ka sa mga preaching, tinatamaan ka, magandang bagay yan kasi ang ibig sabihin yan, gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Naghihiwag ang mahal na Diyos sa puso mo. Ang nagiging problema minsan mga kapatid, hindi po yung kakulangan ng salita ng Diyos. Hindi yun ang kakulangan hindi kakulangan ng salita, kundi ang katigasan ng puso ang nagiging problema. Nagiging matugas ang heart. Nagiging manhid. Okay sana kung maging manhid ka sa kasalanan. Pero kung nagiging manhid ka sa salita ng Diyos. Pag sinabing manhid sa kasalanan, ganito ha. Ibig sabihin, yung kasalanan, talagang i-avoid mo na siya. Baka ma-misinterpret nyo pag sinabing manhid ay immune na, kaya kahit gumawa ng kasalanan. Hindi po, mali po ang pagkaintindi nyo. Ang ibig ko sabihin, di bali sanang maging, mas mabilis kang umiwas sa kasalanan kaysa kaysa yung puso mo tumigas, di ba? Tumigas dahil nagpe-penetrate ang salita ng Diyos, di ba? So, yun po mga kapatid. Sabi nga sa James chapter 1 verse 22, hindi lang dapat tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tagapagtupad nito. Marami po yung nakikinig, pero hindi po nagbabago yung buhay. Marami nagsasabi na, ako, nagba-Bible man ako. Ako, nag-attend mo ako prayer meeting. Pero yung lifestyle, walang pagbabagong nakikita sa buhay. Kahit sa personal life, walang pagbabago. Yung routine ng buhay niya, hindi niya inaayos. Amen po ba? Minsan hindi inaayos.
Maraming nagba-Bible study pero walang transformation. Kailangan magkaroon talaga ng transformation. Kailangan ang transformation na makikita sa'yo, number 1, yung pagmamahal mo talaga kay Christ. Yun yung dapat na nakikita. Yung pagmamahal mo sa ating Panginoon. Yung passion mo para sa Panginoon. Bakit kaya? Na minsan kahit nagba-Bible study naman pero yung transformation talagang hindi nangyayari. Kasi nga nakikinig lang pero hindi sumusunod salita ng Diyos. Yung pagtingin mo sa salamin, nakita mo na medyo marumi ka, pero hindi mo lininis yung sarili mo. Minsan ganun yung mga Kristiyano. Di ba? Pinakinggan lang natin yung salita ng Diyos, pero hindi po natin ito sinunod. Hindi rin natin insunod. Delikado po mga kapatid, ang maraming alam pero walang pagsunod. Delikado yon. Minsan yan sinasabi natin, batik ko na yun. Pakinggan ko na yan eh. Okay na yan. Pakinggan ko na. Mauna naman ang mensahe. Paulit-ulit. Pero ang tanong, sinusunod mo ba? Kasi kung sinusunod mo, baka ikaw na rin ang kailangang magturo dito. Ganun yun eh. Di ba? Kasi habang sumusunod ka, nag-grow ka. Habang nag-grow ka, ikaw na mismo makakapagturo ka na. Amen po ba? Kasi nag-grow ka eh. Pero kung di ka nag-grow, dahil ayaw mo, o kaya nahihiya ka, minsan may mga taong nahihiya. Huwag kayong mahiya. Di nga kayo nahihiya sa mga ibang bagay, tapos dito para sa Panginoon, nahihiya kayo. Ganun po yun mga kapatid. Delikado yung maraming alam, pero walang pagsunod. So ano yung tamang tugon dito mga kapatid? Ang tamang tugon dito ay walang iba, kundi yun po yung, hingi po natin ang tawad sa Panginoon, at sumunod po tayo sa Kanya. Sabi nga sa Psalms 119 verse 105, ilawan ng aking mga paa. Yung salita ng Diyos ay ilawan ng aking mga paa. Na hindi sapat na marinig mo lamang ang salita ngayon, kailangan mong tumugon. Kailangan mong tumugon sa salita ng Diyos. Lagi po nating tandaan mga kapatid, bilang hamon sa atin, lapitan mo yung salita ng Diyos every day. Kaya ba natin gawin yun mga kapatid? Sigurado ka mo ha? Lumapit tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Hindi yung kailan mo lang feel. Kailan mo lang gusto. Sasabihin mo, down na down ng spirito ko na yan. Kaya, medyo maluya niya ng ko, kay si brother pa, sinabihan ako diri daw ako magayon. O kaya naman may nakasama ang loob sa simbahan. Tapos ang mangyayari, wala na. Wala nang fellowship, wala nang word of God, wala nang basa-basa ng Bible, wala nang prayer. Kailangan lumapit sa Panginoon araw-araw. Meron akong kakilala na na-bless ako sa buhay ng dalawang young people na ito. Doon po sa Castilla. Talagang nakita ko ang commitment nila sa gawain sa Panginoon. Lalo na sa mga kabataan sa mga kabataan. Yung dalawang kabataan ito, sila'y nagkasundo para sila ay maging magkarelasyon. Ayan, magkarelasyon na sila. Girlfriend and boyfriend. Pero both of them are, yung isa ay public school teacher na, at yung isa naman ay, na rin, nagtatrabaho sa bangko. So ngayon, itong girl ay syempre parang dumarating sa punto na sabi niya makipag-break siya doon sa lalaki. O di ito naman mabait naman yung yung buti lang yung lalaki, dahil Kristiyano nga. So sabi niya, pumayag naman. Okay naman, nag-break naman sila. Pero hindi po yun naging hadlang para hindi po sila magpatuloy doon sa kanilang commitment sa church. Tuloy pa rin sila. Nagagamit pa rin sila sa ministry. Sa children ministry, nagagamit pa rin sila sa mga trainings para sa mga magtuturo sa mga bata. Uma-attend pa rin sila. Nandun pa rin, tuloy-tuloy lang. Kahit may mga heartaches, tuloy-tuloy pa rin. Kahit may mga tuloy-tuloy lang pa rin sila at nakaka-contribute sila sa paglago ng gawain ng ministeryo. Tingnan mo, at the end, sila pa rin nagkatuluyan.
Oh, ninong ako nung anak. Ay, mali. Yung anak ko pala, ninang sila. Ninang yung isa. Ninong at ninang. Nung anak ko. Oh. So, kung iba, buddy, kasi meron naman ganito. Yung iba, brinaykan lang ng boyfriend o ng girlfriend o kaya binastid lang, hindi na umatin ng simba. Agoy. Aray mo. Hindi na umatin. Tinanong, bakit hindi ka na umatin, brother? Ano mo na kita? Pamunay mo na kita na yan. Pamunay. Wala kita sini. Ha? Hindi dapat ganun. Maski may mga natatanggap ka mga ganung ano sa buhay mo, hirayok-rayok sa damdamin. Hindi dapat doon may ganun lang. Wala nang commitment mo dahil lang sa may nakagalit ka or may hindi ka naging ganun lang, wala nang commitment mo sa sa gawain. Ang kanon dire ka okay kung ako nagsimba sa ibang church maski pa panaw. Wala talaga eh. Talagang nag-zero talaga ay kundi anes. Di ba? Lumapit po sa salita ng Diyos araw-araw. Simulan ninyo kahit sa mga beginners, badi arawaton ka mga Kristiyanos, niyan pa lang ka magiging beginners. Niyan pa lang ka magiging beginners sa pag-araw-araw sa salita ng Diyos. O kahit mga 10 to 15 minutes, sige na. Pero kahit na siguro mas matanda pa kayo sa akin ng isang pananatili sa church. Ako kasi, naging Kristiyano ako, ang edad ko, third year high school. Naging Kristiyano ako. Yun ang alam ko talaga, na naging Kristiyano ako, na naging active sa gawain. Sumasama sa mga Bible study, lahat. Di na ako nag-upod sa mga baraylihan. Wala na yun, ekis na yun sa panahon sa ako. Kahit inaaya ko ng kuya ko, hindi na ako sumasama. Nagtataka siya, bakit hindi na ako sumasama? Sabi ko, habo kong magsabit sa service and jeep. Hindi na talaga ako sumasama. Okay, nagtataka siya. Sinasamahan ko palagi yung mga overnight prayer. Yun yung sinasamahan ko palagi kahit ng mga alas 2 ng madaling araw kami natatapos. Walang problema yan. Kami nila Pastor John noon. Tuloy-tuloy kami. So, anong year yun? 2005 yata yun. Di ba? Bible school ako, 2026. Nag-graduate ako 2010. Na-absorb ako ng mission as pastor. Ang pinaka-first ministry ko, film showing ministry. Tuloy-tuloy nakarating ako ng iba't ibang mga probinsya. Halos naikot ko na nga bilog na Sorsogon, kada probinsya din eh. Pati sa Magallanes, nakapag-film showing na rin ako doon. Nakarating akong Antique, nakarating akong Aklan, na yun lang yung ministry, nag-film showing. And then, assign naman ako sa Bulusan. Nag-college ako, 2022, nag-graduate, nagka-lisensya, secondary education, tapos ngayon, ando na naman sa Sorsogon. Project director naman ako dito sa Compassion. Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Pero nung nasa Bible school pa lang ako, inano ko nasabi ko, Lord, sana, bago man lang ako graduate sa Bible school, matapos ko man lang ang Biblia mabasa. O kaya, ang Biblia, sa honest na pagsasalita, nang ako po ay graduate sa Bible school, natapos ko po siya ng mga 3 beses. Ang tagal ha. 4 taon bago ko natapos ng 3 beses ang Bible. Tagal. Binigyan kasi ako ni Pastor Mario ng reading the Bible na plan. Minsan nga, nakakaligtaan ko yun eh. Kasi syempre, hindi lang yun yung ginagawa namin sa Bible School. May work program kami. May mga, pero kung susumahin siguro, baka mga ilang beses ko yun lang kasi yung recorded ko, 3 beses. Pero minsan, may mga time na nagbabasa pa kami ng Bible during study time. Pag nagbabasa kami ng book report, may Bible na kasama na sinasabay namin ang Bible. Di ba, nung mga nasa Bible school kami. So, ganun. At ngayon, ganun pa rin. Palagi pa rin. Kasi, paano man ako makapagturo kung di ako magbabasa ng Word of God? Paano man ako makapangaral kung di binabasa ang Bible? Paano man ako makapamuhay sintama sa paningin sa Diyos kung di ko binabasaan Biblia? Ang pagpapastor, di man lang yung basta-basta. Basta kayo umatin ka seminar, after 1 week, pagbalik mo, pastor ka na, reverend. Binayaran mo lang 2,000 o may certificate ka na, reverend, anik-anik. Para nagbayad lang sa 2,000. Yung mga ganun. Hindi po ganun ang ministry.
Kaya minsan nagpastor nga kung ano-anong mga pinagsasabi, kung ano-anong mga pinagtuturo, kung ano-anong mga pinakain doon sa mga taong pinagpapastoran niya. Bilib ako doon sa mga pastor na nagpastor sila ha. Tapos, napaka-humble talaga ng mga personality na bibilib ako sa mga ganitong klaseng pastor. Nung ma-realize nila na may mga naituro silang mali. Kasi wala silang formal training. Ito yung mga pastor na nakakilala ko, hindi sila dumaan ng formal training talaga. At ang dami nilang naituro na kung ano-ano. Pero nung nabigyan sila ng pagkakataon, purihin ng Panginoon, nabigyan sila ng pagkakataon na dumaan sa formal training ng 4 na taon. Alam nyo, pagkatapos nilang graduate, ito yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, ako pastor, nagpapasalamat talaga ako ng grabe sa Panginoon. Kasi, nakapag-Bible school ako. At ngayon nga, grabe ang kurutab-kutab sa dughan ko. Grabe ang conviction sa heart ko. Gusto kong balikan yung mga simbahan na pinut up ko, na pinayonir ko sa Camarines Sur. Dahil ang dami kong naituro na mali at gusto kong balikan yun at ituwid yung tinuro ko na mali sa kanila. At ginant naman ng Panginoon yun sa kanya. Nakabalik nga talaga siya ng Kamsur. Pero ang tagal na panahon. Yung pastor na yon, yung senior pastor ko yun dati. Ganun na, di ba? Magaling yun sa yung pag nagsasalita yon, kahit ang kapitan, kahit mayor, nakikinig doon. Maano siya magsalita. At pag pinatay mo yun sa pulpito, maanuhon siya mag-preach. Yaron siya mag-preach din. Pero hindi yun ang niya. Hindi, yung time na yun, hindi na naig yung pagiging magaling niyang magsalita, hindi na naig yung pagiging mabuti niyang tao, hindi na naig yung pagiging maano niya na pastor. Hindi eh. Ang nanaig sa kanya yung humility. Na nagpapasalamat sa Panginoon dahil alam niya na ng time na nagpastor siya, basta na sana siya nagpastor. Kasi may ability eh. Talagang maano ka talaga, madadara ka talaga na, pastor talaga ito. Kasi masigasig. Matibay sa pag-manage sa mga tao. May skill eh, magaling talaga. Pero hindi yun nangibabaw sa kanya. Ang nangibabaw sa kanya, sabi niya, Lord, sana mabigyan ako ng pagkakataon na makapag-Bible school. Kahit nung young people pa ako, paulit-ulit niyang sinasabi yun na gusto ko mag-agi sa formal training. Grinant ng Panginoon, napunta siya sa isang Presbyterian na reform. Naturuan siya. O di sabi niya, ang dami kong naitulong mali. Kasi ang daming sa atin ngayon na ang Word of God, akala ay ganun lang ang salita ng Diyos. Akala hindi na kailangan mag-Bible school, hindi na kailangan dumaan sa formal training. Yun akala ng iba. Dapat dumaan. Dahil hindi po pwede na hindi dumaan. Hindi ko po sinasabing mag-Bible school kayo lahat. Ang sinasabi po natin ay magkaroon ng formal na training. Amen po ba? Na ang focus ay ang pinag-aaralan, walang iba kundi ang kanyang mga salita. Yung nag-aaral talaga nito. Hindi lang kayo masatisfied ng isang tao na nagsurumaton din sa unahan. Okay na. Maski ngayon, sinabi ni Pastor Ruel kanina, maski yung nagsusurumaton, imudo ninyo kung talagang nasa pamumuhay ba talaga niya ang kaniya in susurumaton. Kung tama ba ang sinasabi niya. Amen po ba? Mga kapatid, kung atin pong ipaiiral ang tunay na pagmamahal sa Scripture, kahit ngayon mismo pwede mong simulan, i-commit mo sa Panginoon na sa araw na ito, araw-araw ka nang lalapit sa kanyang mga salita. Hindi lang panalangin. Dapat may word of God din. Hindi lang puro prayer. Tapos mahulat ka sa kunanoan. Sumabong sa isip mo, yan, surumaton sa Diyos. Kasi delikado yon. Dati meron kaming doon sa, Bulusan, meron doon dati. Ang pastor, pag minsan medyo parang, siguro, di talaga siya masyado sa pag-preach ha. Di ko na mention ko ang pangalan sa church. Ang ginagawa niya palagi, tinatawag niya yung isang member. At sinasabi niya doon sa member na yon, Sister, mag-prophesy ka.
Anong pinasasabi sa'yo ng Panginoon, yung sabihin mo sa kongregasyon. Nangyayari talaga. Witness ako, yato ko. Maliit pa ako dinadala ako sa church na yun Pero wala na dun ngayon yung pastor. At wala na rin yung matindi pati, papaniwalaan mo na nagpo-prophesy talaga. Kay bulag. Paano na makaprophesy na bulag? Hindi nga makabasa sa scripture. Paano na? Hindi naman natin sa inaano yun Pero hindi po ganun. Dapat. Kung mag-prophecy man, okay lang mag-prophecy go, pero make sure na align din sa rumaton sa Diyos. Which is mahihirapan siya mag-align, kay di rin nga siya nakakaimod. Maliban na lang kung nagtutukdo sa kanya ay nagtutukdo sa tama. Di ba? Di po kita nag-mention sa iba di po kita nag-mention sa church pangaran. Kundi, ang minimension ta po, yung pangyayari. Dahil lungod na nangyayari, ini sa sulod ng simbahan. Totoong nangyayari ito. Kaya nga sinasabi natin na, yung salita ng Diyos, parang taken for granted talaga siya ngayong panahon. Hindi siya sinuseryoso ng mga mananampalataya. Lumapit po tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Simulan mo. Manalangin bago magbasa ng salita ng Diyos. Hindi naman masama na mag-pray ka na, Lord, kausapin mo. Kausapin ka talaga niya through His Word. And may banal na Espiritu na sa atin, tumutulong sa atin. At hindi lamang po binasa, kundi ito po ay isa buhay po natin. Mga kapatid, maging honest po tayo sa mga sarili natin ngayon. Maging honest po tayo. Magbalik loob po tayo kay Lord sa ganitong pagkakataon. Ang dami nating na-missed out. Na-busy tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Na-busy tayo sa kung ano-anong mga paghanap buhay, pagpapamilya. Ako, meron na rin akong asawa, meron ako isang anak. May ministry ako nasa Bulusan, o nasa Sorsogon, yung sa Compassion. O kahit nga, purihin nga ang Panginoon dahil ngayon, doon si Ate Matit, doon si Pastor Ruel, sila yung patuloy na masigasig na nagtuturo doon sa Bulusan. Kahit ako, may mga kabisihan din. Pero, hindi ko hinihiwalay sa buhay ko ang salita ng Diyos everyday. Kung nahubog man ako, kung bakit ganito ang pagkatao ko, dahil yun sa salita ng Diyos, sa pag-aaral, at sa paglilingkod. Nandun po yun. Ngayon, magbalik loob tayo sa Panginoon pagdating sa bagay na ito. Maging honest tayo. Maaring may mga panahon na sinasabi ng iba nang lalamig siya. Parang walang appeal yung ministry. Dahil minsan sabi niya may problema. Kaya maluya ang espiritu, sinasabi. Maluya ang spiritual ko na yan. So minsan ang kulang, salita ng Diyos at pananalangin. Yun ang madalas na nagiging kulang. Ilan sa atin kaya ang matagal nang walang devotion? Siguro naman, lahat naman dapat meron. At po, di ba? Kung meron mang hindi, at nakukulangan na talaga ng devotion, maging honest lang. Di lang pong masama yun. Huwag na kayo mahiya. Mahihiya pa tayo Huwag na mahiya. Si Lord na nakakausapin mo, mahihiya ka pa. Di ba? Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo yung totoo. Ilan sa atin yung alam na yung tama pero hindi ginagawa? Sabihin natin yung totoo sa Panginoon. Ang problema, hindi kulang ang Bible. Ang problema, tayo kulang ng surrender sa Lord. Kulang ng buong-buong pagsuko sa Panginoon. Di ba? Inaanyayahan ko po ang lahat na magsipagtayo.